Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pag-aakyat ni Maria sa langit, Assumption. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay tawag natin ay Ascension. So bahagi ho ng pagkilala sa karangalan na ipinagkaloob ng Diyos kay Maria dahil siya ang ina ni Jesus. At pangalawa, gawa na siya ay isa sa mga itinuturing na mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi ni Jesus, ito ang aking ina at mga kapatid at ang mga nakikinig at tumutupad sa aking salita. Kaya ito pong dalawang ito, yung physical na pangingina ni Jesus at yung spiritual na pangingina ni Jesus. Bahagi yun na kung saan ay pinaalala sa atin bilang isa o sa mga itinuturo ng simbahan na umakyat si Maria sa langit. Bahagi rin o ng paanyaya ng alin tayong lahat ay aakyat sa langit. Bahagi yun ng pangako na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At ulitin ko ulit, bakit tayo aakyat sa langit? Kasi una ay tayo ay naging mga binyagan. Kaya nga kalimitan binibigyan ko ng diin na pagka nagpapakabuti, pagka gumagawa ng naayon sa panawagan ng Diyos, umiiwas sa masama. Kasi biyaya yun ang pangako ng Diyos na ipinagkaloob sa atin mula sa biyaya ng sakramento ng binyag. Na tayo ay mga taga-langit. At pangalawa, ay naging tapat tayo sa pangako na yan. Ay kung sakali mang tayo ay nagkasala, at least ay ginagawa natin ang paraan sa pamagitan ng paghingi ng tawad sa kanyang harapan sa mga sakramento na itinalaga sa atin ng Diyos sa pamagitan ng simbahang kanyang itinatag. Kaya bahagi yun, sabi nga naging tapat tayo hanggang wakas. Nawa, makita natin ito sa halimbawa na ipinakita ng mahal na Birhen Maria sa pamagitan ng kanyang pagsusumikap at pagtitiwala sa biyaya na ipinagkakaloob ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pananalig na tayo ay tunay na nakatagpo ng Mesiyas na magliligtas sa atin mula sa anumang uri ng kasalanan. Kaya mahalaga ho na paalalahanan natin yung ating sarili. Yung pagkaparangal na ipinamamanig sa atin sa halimbawa na ipinakita ng mahal na Birhen Maria
ay maging daan ito ng patuloy naming pagkilos at pagkilala sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. So, bahagi yun na kung saan ay mabigyan tayo ng inspirasyon kung paano tayo tumugon sa panawagan ng Diyos sa halimbawa na ipinakita ng mahal na Birhen Maria. Sa ilang mga bahagi na nawa ay makatulong sa atin. Una, yung tinatawag mo natin pananampalataya. Napakahalaga yung pananampalataya. Pero pag naunawa natin sa mahal na Birhen Maria, yung pagtitiwala natin na puno ng pagtitiwala, pananampalataya na puno ng pagtitiwala. Anong pahayag ni Jesus? Anong pahayag ni Maria tungkol kay Jesus? Gawin ninyo ang kanyang ipag-uutos. So yun yung paglalagay ng sarili, pag-ahandog ng sarili na ilagay natin ang lahat ng ating pagkilos sa kamay ni Jesus. Nawa sa paanyaya ni Maria ay makita natin ito. Gawin ninyo ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Yun nawa yung maging bahagi ng ating kalinangan at damdamin. Yung total surrender kay Jesus. Kahit na kuminsan ay illogical. Kasi nga, sabi nga, grace is illogical. Kuminsan walang logic. Pero yun yung pananampalataya. Bagamat, sabi nga natin, faith is quarrels intellectum. It is a faith na nagnanais na makaunawa, pero yung grasya ng Diyos could beyond that understand. At saan makikita yun? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Parang sinabi na, kapag sinabi sa'yo, na tumalon ka dyan, tatalong ka ba? Yun na medyo mabigat. Pero pag sinabing pananampalataya, naniniwala ka na hindi ka naman patatalulin ng Diyos na ikapapahamak mo. Pero kung minsan, ang pakiramdam mo, ay hindi mo pa maunawaan yung mga pagkilos. Kasi nga, wala ka pa doon. Bahagi yun. Kaya yung ibig sabihin ng tiwala. Tiwala. Kaya si Maria, isa yun sa mga panyaya na nakita niya sa kanyang pananalig kay Jesus. Pag-ahandog ng sarili ng lahat-lahat sa Diyos. Eh yung sinabi niyang mangyari naman sa akin ang lahat ng yung sinabi, ay mabigat ko yun. Kasi inilalagay mo ang iyong sarili sa kamay ng pagkilos ng Diyos. O kung tawagin natin, lalong-lalo na kapag sinabi natin, sabihin natin nga salin, yun ang maliwanag na ganda, lalong-lalo ang sayang pagkilos. Sa otoridad ng simbahan, medyo mabigat yun. Pero ano yun ang sabi. Yun ang sabi ng mismo, tungo ka. Pangalawa, bahagi mo ng pagkilos sa makita natin na nawa maging daan ng pagkilala natin na tayo rin katulad ni Maria ay aakyat
sa langit ay ang tinatawag ko natin na alin, yung kahalagahan at yung kung tutusin, suporta doon sa paglalagay natin ng ating sarili ng buong pagtitiwala sa pagkilos ng Diyos. Ano yung pangalawa? Humility. Hindi natin magagawa yun kung wala tayong kababaan ng kalooban. Yung paglalagay ng ating sarili na sa gitna ng ating katatayuan na makapagsusuko lamang tayo ng ating sarili sa harapan ng Diyos kapag tayo ay may kababaan ng kalooban. Alam niyo, yung mundong ginagalawa natin, sabi nga natin, ay lalong-lalo na ngayong panahon na ito, yung pagkaunawa na karapatan ko yan. Yun yung tema ngayon eh, karapatan ko yan. Humility, isin na hinahulugan natin, ina-address mo yung karapatan mo. Pero kapag sinabi mong humility, ibig sabihin ay bagamat karapatan mo ay pwede mo ipaubaya sapagkat naniniwala ka na ito ay bahagi ng pagkilos ng Diyos. Yung pagkilos na hindi mo kinakailangan i-assert mo yung iyong karapatan. Bagamat alam mo yung karapatan mo, pero hindi mo kinakailangan ipangalandakan na ito ay karapatan mo. Mapahalagahan din na hindi naman kinakailangan na hayaan mo na yung karapatan mo ay apakan na lamang ng iba. Pero pwede naman na ipaubaya mo sapagkat nakikita mo na maaari yung pagkilos ng Diyos ay naroon sa pamagitan ng iyong kababaan ng kalooban. Kaya bahagi yun, medyo mahirap yun, no? Na kung pwedeng hindi mo isingit yung pangalan mo o yung karapatan mo, pero pwede mo namang makamit yung nabanggit na gawain o ng tinatawag nating mga bagay na sa tingin mo'y nararapat sa'yo ay medyo may kahirapan. Pero yun ang maging maliwanag natin, kababaan ng kalooban. Pagkakataon na kung saan yung makita po natin, saan na lamang, pero yung simple natin, yung makita ko natin yung tawagin na po natin ay siguro yung simple, yung pagpila. Kung saan yung iba gusto palagi mauna. Well, kung ikaw ay senior, okay lang. Kung nakalagay doon mayroong special lane para sa senior, kasi bahagi na rin ng batas natin yun. Pwede kang mauna. O kung ikaw ay disabled, pwede rin yun na pwede mong i-assert yung sarili mo. Bahagi yun ng pagkilos ng kung saan, pero sabi ko nga, mag-ingat tayo, baka mamaya pinangangalandakan natin yung mga titulo na pinanghahawakan natin. No? Bahagi ng pagkilos na kung saan ay isa ho yun sa pagsasanay ng sarili na makita natin yung kababaan ng kalooban. Na at least ay pumantay tayo
pumantay tayo ng laban. Hindi yung kung kailan tayo makasisingit, kundi kaya ay kung kailan tayo na makakalamang, lalamang tayo. Yung kasi yung pamantayan ng daigdig ngayon, kung maaari din, makalamang. Hindi. Magpaupaya tayo, lalong-lalo na doon sa mga higit na nangangailangan. Kung hindi naman natin kung kaya pa naman natin tiisin, hayaan na natin. Kaya nga yung kahapon na kasi ay kapistahan ni Simiano Culve, yung nagandog ng kanyang sarili, kapalit ng isang tao na may maraming anak. Hindi niya magagawa yun kung wala siyang kababaan ng kalooban. Suicide yun. Suicide yun. Pero hindi naman hiningi ng Diyos ang tayong mag-suicide. Pero isa ho sa pamamaraan na ma-practice natin ang kababaan ng loob ay alin. We have to deny a part of ourselves. Bahagi mo yun na makita natin. At sana sa halimbawa na ipinakita ng mahal na Birhen Maria na kanyang kababaan ng pagkilos, na makita natin na yung kanyang katayuan ay maging daan upang lalong makita ng iba ang pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Yung availability na nawa makilala yung pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng pagkilos natin. Hindi yung alin, ikaw na ang magaling. Kapag nakita na ikaw ang magaling at hindi nakita ang Diyos, wala doon ang humility. Pero kapag nakita yung pagkilos ng Diyos sa kagalingan na ipinapamanig mo, makita natin na alin, tumutulad tayo kay Maria. So itong dalawa lang po ito. Yung pananampalataya na puno ng pagtitiwala at ang grasya ng kababaan ng kalooban. Na makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay maliwanag na tanda na alin. Sabi nga natin ay we are already imbibing. Pinapractice natin ang pagkilos na tayo ay aakyat sa langit. Tulad ni Maria.